ang itim na albularyo. Sa gilid ng kagubatan tila walang hanggan, may isang liblib na lugar sa bayan ng Talisay na tinatawag na sityo sa Lubsob. Tahimik at payapa ang lugar, kung saan ang mga tao'y namumuhay ng simple, nagtatanim, naninista, at sama-samang nadiriwang ng pista taon-taon para kay San Rafael. Ngunit ang kapayapaan ay unti-unting nabalot ng takot nang dumating si Mang Otep, isang matandang albularyo mula sa ibang bayan. Ang sabi-sabi, pinalayas siya sa kanyang pinanggalingan dahil sa mga kababalaghang kanyang ginagawa, may mga hayop na nawawala, mga sanggol na biglang nagkakasakit, at mga taong tila nababaliw sa gabi. Pagdating niya sa sityo sa Lubsob, tila bumait siya, tinanggap siya ng mga tao, lahat ay natuwa sa kanyang mga halamang gamot at agimat. Ngunit lingid sa kalaman ng lahat, may madilim na lihim si Mang Otep. Nagsimula ang mga kakaibang pangyayari isang gabi ng kabilugan ng buwan. Si Aling Cora, ang may-ari ng karinderya, ay natagpuan nakahandusay sa loob ng kanyang bahay, walang malay, at may mga marka ng paso sa kanyang katawan, tila ba may pamaso sa kanya ng apoy, walang makapagpaliwanag, ang sabi ng ilan, baka raw inatake ng lamig o napasma. Ngunit si Lola Diding, ang pinakamatandang residente ng sityo, ay umiling. Hindi yan basta sakit, may nakapasok na masamang espiritu dito sa ating lugar. Simula noon, sunod-sunod na ang kababalaghan, mga baka na natagpuang walang dugo sa katawan, mga batang nagkakasakit pero hindi tinatabla ng gamot, at mga bangungot na tila tunay para sa mga taong nakakaranas nito. Isang gabi, si Andres, ang binatang maninista, ay nakakita ng kakaiba habang nagpapahinga sa tabing ilog. Sa dilim, nakita niyang may matandang lalaking nakaupo sa batong malapit sa puno ng balete, may hawak itong itim na manok, at may sinasambit na salita habang pinupunit ang pakpak nito. Nang mahulog ang manok sa lupa, biglang naglaho ang matanda. Kinabukasan, umalat ang balita na namatay ang alagang baka ni Mang Tonyo, isang malusog na baka na parang sinipsip ang dugo. Nagsimulang mapansin ng mga tao na tuwing may nangyayaring masama, palaging naruroon si Mang Otep, ngunit takot silang magsalita. Isa si Andres sa ikilam naglakas loob magtanong, ngunit tinawanan lang siya ng matanda. Baka ang isip mo ang kailangang gamutin, bata. Isang gabi, pumunta si Andres kasama si Lola Diding sa gubat upang sundan si Mang Otep. Dala nila ang isang sinaunang agimat na minanapa mula sa ninuno ni Lola. Sa liwanag ng buwan, nakita nila si Mang Otep sa gitna ng isang ritual. Nakabilog siya sa loob ng pentagram na may kandilang itim. At sa gitna nito ay isang batang tila wala sa sarili. Nagsimulang magsalita si Mang Otep na mga salita na tila lumalakas ang hangin, nagiging malagkit ang paligid, ngunit biglang lumiwanag ang agimat ni Lola Diding, humalingaw-maw ang sigaw ng matanda. Sa ngalan ng mga ninuno ng kabutihan, lumantad ang iyong tunay na anyo. Doon nakita nila ang anyo ni Mang Otep, hindi tao, kundi isang nilalam na kalahating tao, kalahating ahas. May balat na itim at dila na parang sa ahas. Isang mangkukulam ng sinaunang panahon, nagbabalat kayo bilang albularyo. Pinukaw ng liwanag mula sa agimat ang iba pang espiritu ng kagubatan, mga diwata at lamang lupa na matagal lang natutulog. Tinulungan nila sina Andres at Lola Diding upang labanan ang masamang mangkukulam. Nagkaroon ng matinding laban sa pagitan ng liwanag at dilim. Ang buong kagubatan ay nabalot ng hamog,
Ang langit ay tila nahahati at umuula ng apoy. Sa huli, natalo si Mang Otep, ngunit bago siya matuno sa sarili niyang apoy, sumumpa siya. Hindi ito ang katapusan. Papahawa ako sa iba't ibang anyo, sa iba't ibang lugar. Muling naging tahimik ang sityo sa lubsob. Pinagpala ang mga tao at muling bumalik ang saya. Ngunit sa bawat kabilugan ng buwan, maririnig pa rin ang kakaibang ihip ng hangin sa kagubatan na tila may umaawit ng lumang ritual. At minsan, sa anino ng karimlan, may matam nagmamasid, mata ng isang nilalam na hindi tuluyang nawala. Isang gabi, habang umuulan ng malakas, may kumatok sa bahay ni na Andres. Basang-basa at naninginig sa ginaw ang batang si Iking, apo ni Mang Tonyo. May hawak itong lumang kahon na yari sa Nara, may manaukit ng bituin, at ahas. Ibinilin daw ito ng kanyang lolo bago ito namatay, at sinabing ibigay lamang kay Andres kapag muling bumalik ang ulan ng dilim. Binuksan ni Andres ang kahon at natagpuan sa loob ang isang sulat. Ang katawan ni Otep ay hindi inilibing, nasa ilalim ito ng lumang kubo sa sapa ng malapad, binabantayan ng nilalam na hindi tao, hindi rin hayop. Kung nais mo siyang tuluyang mapuksa, sundan mo ang agos ng dugo, hindi ang tubig. Nang inid si Andres, alam niyang totoo ang sulat, at kailangan na nilang kumilos bago pa muling magkatawang tao si Mang Otep. Kinabukasan, sinamahan siya ni na Inam Sima at Lola Diding patungong malapad, isang sapa na dating ginagamit bilang daanan ng mga truso noong panahon ng Kastila. Doon nila nakita ang lumang kubo, isang luma at halos wasak na. Habang naghuhukay sila sa tabi nito, biglang gumalaw ang lupa. May lumabas mula sa ilalim, isang nilalam na kasinlaki ng tao. May katawan ng baboy ramo, ngunit may mukha ng sanggol at buntot ng ahas. Ito ang bantay. Ang nilikhang inatas ang magbantay sa katawan ng mangkukulam. Hindi tumatabla ng dasal ang nilalam. Kinailangan ni Andres na lumapit at gamitin ang kanyang sariling tatak ng kabiguan bilang pamontra. Nang may lapit na ito sa nilalam, nagsimulang umusok ang balat nito. At sa isang malakas na hiyaw, bumaon ito pabalik sa lupa. Sa ilalim ng kubo, natagpuan nila ang isang sako ng balat ang tuyong katawan ni Mang Otep. Tila balat na lang ngunit hindi na agnas. May palso pa rin ito, buhay pa. Inihanda ni na Andres, Inang Sima, at Lola Diding ang lahat para sa ritual ng pagpapalaya. Dinala nila ang katawan sa gitna ng matandang sapa at pinatuman ng uling. Halamang itim, at ang natitirang abo mula sa huling ritual laban kay Otep. Habang pinapawit ang ritual ng pagtatapos, biglang dumilim ang langit, umalo ng hangin, at ang katawan ni Otep ay nagsimulang gumalaw. Hindi pa ito ang wakas. Ngunit nagpersige si Andres, tumingala siya sa langit at sumigaw. Kung may natitira mang liwanag sa akin, gamitin mo na ngayon. At tila sinagot siya ng langit, isang kidlat ang bumagsak sa apoy, at nilamon ng asul na liwanag ang katawan ng mangkukulam. Napunit ito sa hangin, at ang mga alingaw ng kanyang sigaw ay unti-unti nawala sa ulap. Nang hamupa ang ingay, natagpuan si Andres na nakahandusay, wala na ang marka sa kanyang dibdib, ngunit nag-iwan ito ng ibang tanda. Ang kanyang mga mata ay bahagyang ng lalabo, tila may bakas na nawalang dilim. Sabi ni Inang Sima, Bawat taong lumaban sa kasamaan, may kapalit, ngunit ikaw, Andres, hindi ka lang nakalaban, nagsara ka ng isang pinto sa pagitan ng daigdig natin at ng dilim. muling bumalik ang kapayapaan sa sityo sa lubsob, ngunit ang mga matatanda ay laging nagpapaalala. Kung may maglalakad sa gabi na tila walang anino, mag-ingat, sapagkat ang tunay na kasamaan ay bihirang mamatay. Minsan, natutunog lang ito, naghihintay ng panibagong katawan. Maraming salamat sa muling pakikinig ng maikling kwento.
Kung gusto mo pan makinig ng iba't ibang kwento, bisitahin ang playlist ng Pinoy Horror Movie sa aking YouTube channel at huwag kalimutang i-subscribe ang Jonas Mini Vlog para updated ka sa bawat kwento.